Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat, mga kabrigadang Pinoy Survivor. Happy Monday, Tuesday na. Happy Tuesday na araw happy Tuesday, tapos na ako sa Matikas Challenge. May option ako na mag-start ulit from week 1, no? Nakakatuwa kasi tapos na ako. Ang ano ko na lang, dagdagan na lang, no? Pero yung bigas hindi pa kompleto. Madali naman yun eh. Ang mahirap yung delata. Kasi hindi mo pwedeng gulpi-gulpihin eh. At sabay-sabay nga expiry. Kaya yung mga tao na hindi pa nagsisimula ng Matikas Challenge, which is actually 83 weeks of storing food items, especially mga canned goods. Pakonti-konti, linggo-linggo ang gawin nyo. No? 83 weeks. A bit of your, kunyari, budget, 500 every week, malaking bagay yon. Hindi kayo magiging tamukyo, magmukhang kawawa pagka nagkasabay-sabayan. Yung delubyo, gera, insecurity, taas ng bilihin, inflation, and then, kunyari, pandemic, naranasan nyo naman yung pandemic, di ba? No, kaya yun yung dahilan. Kaya tama lang ang paghahanda. Marami na akong naihanda eh. Meron pa akong MRE, meal ready to eat, no? Good for 10 days yun. 10 days. Pero mahal yan. So, at least kung kunyaring naka-backpack lang yon, I can survive 14 days out in the bundok. Then I can do my thing. So, yun yung Pero yung ito yung mga dry food lang to muna. Pero yung kunyari establishing your own mini farm na source ng pagkain, may manok, may rabbit, may karne, may isda, mayroong kamote, mayroong kamoting kahoy, may kawayan, lahat ng whatever na tanim, syempre bigas. Tingin ko yung bigas okay lang eh. Unless na may mega volcano eruption na mabalutan ang buong mundo ng ilang araw o linggo na walang araw talaga kasi yung ash cloud, no? Buong mundo. Kasi dinala ng jet stream yung sabog na kunyari 15 kilometers up hanggang 20 kilometers and then umikot na sa jet stream umikot din naman yung mundo. So, mararanasan natin yung walang araw, and then may epekto yun sa gulay, yung ash fall, maapektuhan yung mga dahon, hindi makapag-photosynthesis, walang problema. That's why kung meron kayo nakaimbak na delata, yun yung last resort. Pero yung first na source ninyo talaga, hindi matatawaran yung may sarili kayong mga tanim, gulay, yun na muna ubusin nyo. Kasi yun yung mga susceptible sa contamination by way of mga pandemic, kung airborne lalo yung disease, no? Pwedeng mag-settle doon, kukuhanin nyo, kakainin nyo, ganun din tao. Kundi kaya fallout, kung merong fallout, so mas maganda meron pa rin kayo na delata na naitabi. So week 1 ulit ng Matikas Challenge. Sabayan nyo ko. Nasa week 1 ulit ako. Bumili ako ng redundant na yung 1 burner. Saan na ba yun? 1 burner. Sometime pagka nakalagal ko, tinabi ko na, hindi ko na alam kung nasaan. Dalawa na yung gano'n namin. Yung dibutane, no? Kumuha si Mrs. ng sa online. Tinanong ako ilan? 28 pieces ba? 1,000? Sabi ko, go.
Mura na yun kasi sa labas 50, 60 hanggang 75 ang isa eh. So isipin mo yun, 29, 28. So mura na yun sabi ko. So go. And then kailangan namin kasi nito sa compute ko mga 500, 600 na ganito. Kung just in case na hindi mo maiwasan yung pagtaas ng LPG, sobrang mahal kasi gera nga, Middle East, wala kang mabibili. Ayaw mo naman magsiga ng apoy sa kahoy kasi kung gipitan na kasi ng pagkain, hindi pwede kayong magsindi ng apoy sa magluto sa by way of kahoy-kahoy. Usok man, o kung saan may usok, meron nagluluto. Kung may nagluluto, may makakain, may tao. Kung in a uncertain na environment, hindi mo alam kung ano na. At tapos kung kunyaring merong occupying force dito, ang kalaban, kung meron man, wag mo i-advertise yung kung nasaan ka. At saka kung may pagkain ka, mag-invite ka ng mga tao. So, butane, safe. Bumili ako ng dalawa na yung ganyan namin. Yung isang ginagamit namin pagka naubos yung gasol. So, very convenient, no? Balak sana mag-store ng isa pang LPG, pero bulky, tsaka ganun din, bibilin mo rin yung tangke. So, bilhin nila akong ganito, butane. Madali pang store. May expiry rin eh. Hindi mo pwedeng gulpihin eh. Hindi mga dilata. Yung mga nabili ko, umabot na ako ng 2025, 26, 27 na expiry, no? So, from now hanggang 2027, meron akong makakain. Dami nun, Dami nun. Tsaka yung binili namin kung gugustuhin din ng aso namin nakakainin para hindi pero kumakain ng gulay naman yung mga aso. Yung gulay, yung mga walang problema yon. Ang mo lang doon, ipapakuluan tapos noon tsaka mo kakainin, bagoong lang katapat nun. Yung pwede mo isabay sa sa pagluto ng bigas, no? So basically, ang luluto lang bigas. Ganun din yung mga ibang survival na yung bigas lalagay sa kawayan, sa buho. Na-announce mo rin na nasaan ka, may usok kaya smarter yung butane. Smarter yun. Nagluluto ka, wala nakakaalam. Maamoy, pero shut mo yung buong bahay mo, hindi lalabas yung amoy. Mag-aamoy mag-aamoy adobo. Adobo o humba. Sarap pa, no? So, ayan yung sabayan nyo lang. Kung hindi nyo pa nagagawa, subukan nyo sabayan. Kasi kung tatawanan nyo lang, good luck sa inyo, no? Walang masama sa paghahanda. Yung ibang mga Pilipino, wala Okay, may bago na namang yung sa China, di ba, nagkaanuhan na naman, nagkabastusan na naman sila, banggaan na naman. Kaya, meron pa bang ibang bagong balita dyan na, hindi naman nagbabago, ganun, kakausapin kunwari natin na maayos sa itaas, pero pagdating on the ground, balasubas naman, mambabangga rin. Kaya walang kwentang kausap yan Ewan ko ba bakit ang ibang Pilipino dinedepensahan ng China. Pero kung titignan ninyo kasi yung narrative ng China hindi magkatugma. Dito sa itaas ang narrative okay, makipag-usapan na lang natin yung ganun, you only want peace, yung ganun. Pero pagdating sa iba, balasubas. Kontratuhin nila yung Coast Guard natin, AFP natin, yung mga mangingisda natin, tarantado. Kanila yung area. Dinedenay tayo. Maghingi tayo ng permiso. Kaya nga daw tayo binangga, binabaliktad pa tayo ngayon. Tayo daw yung bumangga sa kanila. Tignan mo yung mga PI na yan, Walang kwentang kausap. Pati tignan nyo sa Pogo. Walang kwentang sila. Walang kwenta. Okay. So, yun yung hindi dapat pagkatiwalaan.
Kaya nauna na ako nag-vlog dun sa Filipino Guerrilla Forces TV, no? Kasi yun yung mas concern ko ngayon dahil nakumita dahil sa yung pera doon, may project kami. I-explain ko na rin dito in the mga succeeding vlogs kung i-ano ko lang siya, itawag doon. I-connect ko lang para hindi na iiwan kayo dito. Sabi naman sa inyo, mag-subscribe kayo doon sa kabila no? 50, ilang kayo dito? 58,000, tapos noon doon 4,000 lang ang subscriber. So, mas mag-update ako doon. Kasi, ang isang mahalaga doon, may mga nanonood din doon na ang sabi nga, iklian ko para ma-download ng mga tao. Para kung walang signal, at least sa bundok, mapanood nila kahit yung mga importante. Which is tama naman. Ang aking title kagaya nun sa kabila, ang title ko is dapat kabahan ng China sa balita na to. Dapat kabahan talaga ang China. Yung asta-asta ng China ng ganan, wala na, tumatapang na kami, tumatapang na. Kasi ang FGF, 400,000 mahigit na. 420, 423, ganon. Hindi ko nakuha nung kinocompute ko kasi yung exchanges ng mga commanders, nag-meeting kami. Nag-report yung mga commanders, yung iba questionable, yung iba okay, sure na sure, yung iba merong gaganong-ganon pa. Pero kung titignan mo, give and take lahat in consideration, pati yung mga hilaw pa na alliances and all that, no? At saka yung mga gustong sumali na ayaw pang tayuan ng mga commander, pero okay na yon. Okay na yon. We are more or less 400, not less. We are 400,000 plus na Filipino Guerrilla Forces members already. And that is good. Lakas yun. Because in World War II, 268,000 nationwide, 268,000 nationwide ang guerrilla forces ng World War II. 268,000. Tayo, wala pang gera, 420 plus thousand. 400,000 na lang kamo, round down. Para safe, okay lang. 400,000, no? Plus tayo, and then, still going stronger. No? Ang target nga is initial, easy 500,000. That is triple the size of the armed forces. That is more than the strength of the AFP, 150, plus the PNP combined, 200 plus 150, 350,000. And we're working our way to 500,000 already. Pero gustong-gusto kong umabot pa yan ng milyon. Magaling din sa pag-organisa si Commander Bukay. At maganda rin yung pagkaka-vlog namin dalawa na-explain. Kaya yun, dumadami. Paano sumali? Sir, paano sumali? Ganun na. Tingin ka kaliwa kanan. Simple lang. Ano ba ang FGF? Ang Filipino Guerrilla Forces ay ang vision namin ay isang magandang Pilipinas, no, na free of yung mga kalokohan, na yung mga tao ay makaka-exercise ng kanilang basic freedoms, no? And then here we are na we will be able to protect the Filipino people, yung families namin. So yun yung namin, na in the event of a war, no, or not even war, na kunyari magkaroon ng sakuna, earthquake, mga baha, mga landslide, mga ganon, nandyan ang FGF. Kunyari yung makidnapping ng mga bata, kung kami organized na, ang dali-dali, no? Mababantayan yung mga eskwelahan, no? Kung saan nangyayaring kidnap, and then marereport namin sa malaking tulong sa AFP at saka sa PNP na nandyan ang Filipino Guerrilla Forces.
Magbablog ako ng isang maikli lang na vlog na paano ano yung FGF, ano yung mission, ano yung mission, goal niya, and then ano yung core values namin, ano ibig sabihin ito, no, ng aming crest, ng coat of arms. Ayan, ayan. Di ba? So, meron na rin kami mga coming na mga gamit, mga patches, no? May plug na kami, everything. So, dapat matuwa ang Armed Forces tsaka ang PNP kasi nasa 400,000 plus na kami. Malakas yun. Kung lalo na, kung lahat yun, di barel, no? Kaya ngayon, wala, panay kutsilyo lang eh. Iba may barel, iba may L-top, no? Paano sumali? Kung gusto niyo sumali, gusto niyo maging member ng FGF, napakasimple, dedepensahan niyo lang yung pamilya niyo, tignan niyo yung pamilya ninyo, sino doon ang pwedeng lumaban. Kayo mag-asawa, mga anak ninyo, o kamag-anak ninyo, na nakatira sa inyo, o malapit within your barangay, and then kahit senior nga, iba member 70 years old, 75 years old, kahit senior, may rayuma, member. So, why? Because sino bang hindi magdedepensa ng pamilya niya? Sino hindi magdedepensa ng pamilya? So, buti na lang, nag-decide kami ni Commander Bukay, ni Colonel Metran, na itayo ito, yung FGF. Kasi panay politika panay politika na lang tayo. Maraming Pilipino ang wala na sa helicopter view. No, nasa bumper view na, bumper. Yan yung bumper to bumper na traffic, 'di ba? Ayan, lapit-lapit, no? Ang nakikita mo lang yung bumper, may eyebag na rin ako yung bumper nung kabilang yung harapan mo. So, kung lumayo ka lang ng konti for a moment, lumayo ka lang ganyan, lumayo ka lang, ang makikita mo, ayan, yung nasa background ko na yan, nakikita mo. Kita mo, may itim dito, merong kwarto sa loob, may background ako doon, may background dito. Kikita, bukas yung TV, no? Makikita mo yung background. Pero kung kunyaring nandyan ako, nakapolitika lang ako, wala, bias yun. Hindi kayo makakapag-isip. Yun yung nangyayari sa bansa natin, no? Yun yung nangyayari. Kaya, walang kahihinatnan. Samantalang kung kunyaring hindi kami, for a moment, hindi namin inisip to, no? Hindi namin inisip. So, wala, nagpo-politika lang kami. Wala tayong FGF hanggang ngayon. Wala tayong pinagmamalaking pay, 400,000 na, dumadami pa. Di ba? Meron isang malaking grupo, 1 million No? Pagkasumali yun yun nga, nagka-pride lang no? 1 million, kalahating milyon, ganon. 300,000, iba-ibang grupo. Ngayon, ang inaano, may pride pa Gusto sila yung FGF yung sasali. Hindi kami sasali sa inyo. Ba't kami sasali sa inyo? Sa amin, ang focus namin kasi hindi politika. Ang focus namin, depensa ng pamilya. Wala kaming magbangayan yung Marcos administration at saka yung Duterte. Magbangayan kayo. Hindi naman naalis yung korupsyon Kami ayaw namin na korupsyon. Kahit si Marcos nandyan, okay, kuya, kunyari si Sara ang mag-take charge na, o kaya kung si Robin Padilla o si Tulfo, di mawala yung korupsyon. Hindi mawala yung korupsyon hanggang hindi binabalik ang death penalty. Kasi wala nang takot ang mga politika natin na magnakaw. At habang tayo ay nagtatanga-tangahan, continuous magnanakaw, lahat ng politiko natin, no? Hindi naman lahat, karamihan ng mga politiko natin, na kada eleksyon, paulit-ulit na lang. Kunwari sa eleksyon, mabait, pagka naboto na ang yayabang na. Kita niyo yung mga senator ngayon, ang babait niya nung binoboto nung eleksyon ngayon kung mag-aasta, akala mo kung sino mga Diyos Ganon din yung mga congressman. Para da 200,000 ang boto o mas maliit pa, yung iba tumakbo, walang kalaban. At sino ba lalaban sa'yo? Ikaw lang ang mayaman. Yung kalaban mo, walang kapera-pera. Paano siya tatakbo? Kaya nga, hindi ano pa nga ito? Hachi, down.
Kaya nga walang mangyayari sa atin. We keep on electing and then here we are, meron tayong mga politiko, paninakaw ang inatupag. Okay? I'll give you a typical example, no? Ngayon kung ba sabihin yan. How will the Filipino guerrilla forces survive? How will we survive? How will we sustain ourselves and our families against an environment na may kalaban at saka kunyaring shortage ng food? So ngayon pa lang may project na kami, magpa-project na kami. Yung aming i-secure namin ang food sources ng FGF, no? So explain ko yun dun sa kabilang channel. Subscribe kayo dun sa kabilang channel para malinawan niyo. It's a good plan. It's a brilliant plan. And, hindi, okay lang masabihin ko yun dahil hindi naman sa akin galing yun eh. Galing sa langit yun. Biglang dinownload na lang, tapos nun, pinag-usapan na namin ni Commander Bukay, and then, yun na, adapted, no? So, imagine, kunyari, if you have meager resources, 50 mil, no? For example, you start with 40,000 na nga, kamo, 40,000, that will do it, 40,000. Imbis na pinoproblema ko yung lahat ng barangay, lahat ng probinsya, lahat ng region, isa lang muna. Ano yung best bet ko dito? Okay? So, ibigay ko lahat sa iyo, sa isa. Kasi, imbis na, tigi 2,000 kayo ha, ilan ba kayong region? O, tiga 2,000, yun lang ang meron pere. Ay, sus man yun, o tiga 3,000, tiga 5,000, 10 region lang yun. Kung tiga 5,000, ano mangyari sa 5,000? Samantalang kung finokus mo yung 40 o 50 sa isang lugar, sa isang region, and then pinagbuti nila at kumita na siya, no? Magtayo kayo ng isdaan, no? Yung kikitain nun, pwede niya ngayong i-download sa ibang region na naman. Siya mag-sponsor sa ibang region. Repeating the whole process, no? 4 months lang ang hintay. 4 months lang naman maturity, 100 days to 120 days. So, in fact, after so many weeks, no, after a month or so, pagka meron yung malalaki na isda, tilapia kunyari, o whatever, no, pwede nang hulihin, and then magpaunang ani, benta na, and then i-download mo kagad yung pera dun sa susunod na region para masimulan niya ngayon yung kanyang mini fund, no? Mini fund niya. Tapos nun, there are so many in the internet na, no? And our BFAR is there to support us. So, just a matter of knowing kung anong dapat gawin. Now, pagkatapos na naman ng ilang buwan, itong isa na to, yung Region 1 kunyari nagsimula, yung Region 2, mapopondohan niya. Samantalang kami sa national, nag-iipon pa rin by way of kung ano kinikita ng channel sa pagpapanood ninyo. Kaya like, share, subscribe. And do not skip the ads, no? Aggressive yung ads para ginagamit natin yung platform para kumita yung magdedepensa sa inyo, pamilya nyo. Hindi kami, kumbaga sa yun lang hinihingi namin, manood lang kayo. Hindi kami humingi ng milyon-milyon sa inyo. Humihingi kami ng suporta sa inyo. Super chat kayo, super friend, super ek-ek, super sticker, mga ganun ba? O kaya magpakulay kayo, okay lang yon. And then, wag kayo mag-skip ng ads. Papasok yon, mag-i-income, mag-accumulate, and then meron tayong merchandise, interested kayo, puntahan nyo yung Facebook page ng FGF merchandise, no? FGF merch. So, makikita nyo yung bumibili ng t-shirt, ako mismo bumili. O, edi, may percentage dyan na pupunta sa income, half of the income will go to FGF. Wala nang sakit ng ulo FGF na kami bahala sa printing, kami bahala sa sourcing, kami bahala sa delivery, etc. Hindi, iba na. Let the person earn. Pero at least kumikita yung FGF. Ang concept lang na
na ang kung paanong, ano yung mga priorities na ilalabas. Ano yung hinahanap ko dito? FGF merch, Facebook. Brrr. So, yun yung ano. So, kunyari wala pa nga yung 50 no? Wala pa nga masyadong kinikita to Magkano lang yung sa FGF, Filipino Guerrilla Forces TV, ilang subscriber lang, 4,000 pa lang Kakasimula lang naman last June lang yun no? June 30 yata, July 1. So ngayon, second month pa lang. Okay na. At least monetize kagad siya So, dahil sa nagkasakit naman ako, hindi ko naasikaso, tsaka hindi naman ako nakapag-upload dito. Ang gagawin ko nga doon, mas doon ako mag-pupunteriya. Nakakainis ang politikong pag-usapan Sa totoo lang Wala waste of time. Anong gusto ng tao? Tapos sasabihin, magkalsada na kayo, tanggalin nyo si BBM. Ba't ba namin tatanggalin si BBM? Ano kayo? Ba't namin tatanggalin si BBM? Hindi nyo. Yung ebidensya nga, nasaan? Pautik-utik kayo, 4 na video pa. Nasaan na? 4 na video. Tapos sasabihin, authenticated yung video. Authenticated, paharapin nyo yung nag-authenticate niyan. Hindi yung tatago pa yung pangalan kung sino yun. Sa korte na lang mag-authenticate. Anong klaseng usapan yan? Masyado naman baryotic yung approach na ganyan. Baryotic, no? Ikaw lang yung kakabig, yung di mo bibigyan ng Mario Joseph yan. Nagsalita yung authentication ng PNP at saka ng NBI. Kukwestiyonin ninyo, hindi nyo pa question kung sino yung nag-authenticate niyang Kaya nga, palpak Kaya imbis na kumampi yung ibang tao, nabubuwisit. Ginagawa niyong tanga. And then, tong ibang DDS, wala sa katuwiran. Kaya sabi ko, pwede ba, wag mo nang bumper to bumper, no? Bumper to bumper, ganyan, no? Yan, bumper, Yun lang nakikita mo. Isang katuwiran lang yung nakikita mo. Pero kung open-minded kayo, mag-satellite view kayo, helicopter view, ayan, ang dami mong nakikita. Pros and cons, you're willing to look at things which is authentic, which is not, which is yung may agenda rito. Ganon. At kayong DS, mali yung binubuli ninyo. Talo nyo pa China. O para kayong China. Nahahawa na kayo sa China. Sabihin nyo, mga BBM pro-American at ang Duterte pro-Chinese. Tignan ninyo yung diskarte ng China. Kami, ayaw namin yung ginagawa ng China. Ako mismo, ayaw ko yung ginagawa ng China. Bakit? Masama bang sabihin yon? Yun yung opinion ko. Kaya, ang problema sa DDS, ang problema sa ibang Pilipino, hindi lahat ng DDS matitino yung iba May rason yung iba. O yung iba talagang naninira lang. Hindi, DDS talaga May pangalan DDS. Tapos nun ipipilit nyo kasi yung gusto nyo. Magpalabas ng video si Maharlika. Ayun, si BBM. O din nag-comment ako. Tatanungin nyo ko kung ano comment ko. Sa tingin ko, hindi si Marcos yun Sa tingin ko, hindi si Marcos yun. Never ko nakita si Marcos sa buong buhay ko. 64. Ilan ba si Marcos? 65. No? 65. Ako 63. No? 2 taon lang ang lamang sa akin yan. No? Lumaki yan. Never kong nakita yung si Bongbong ng ganong buhok, lalo nung ganyang ka-edad. Hindi ko nakita ganyan yung gupit niyan. Kaya ayokong maniwalang siya yun. Itong sandamakan na batikos. Paputaragis. Mali. Imbis na ang atakihin nyo yung bakit. Sir, bakit nyo nasabi yun? Hindi kung wala na. Something, bayad ka na, sir. Puta, PI kayo. Hindi ako sasama sa inyo. Sino ngayon nawalan? Kayo, hindi ako. Kayo. Pare-pares din naman tayong Pilipino, pare-pares tayong may bansang gago. Kahit ako hindi sumama sa EDSA, gago pa rin bansa natin. Pagka kayo nagpunta sa EDSA, gago pa rin bansa natin. Sa tingin nyo ba? Ilang EDSA na tayo? Ay, nako. Pipilit kasi ninyo yung gusto ninyo at wala kayong rason, naka-bumper to bumper kayo And then, ibubuli ninyo yung tao, tatakutin ninyo, etc., etc.
Bakit tatakutin nyo pa mag-unsubscribe kayo? Putya, go ahead. Tarantado kayo. Akala nyo ba? Akala yung Sus Mario Sepo. Kami mga retired na. Kaya nga kami nagbablog para ipaalam sa inyo yung aral sa buhay. Pauwi na kami. No? Malapit na kami sa hukay. At ngayon, magbabadyayang gera para maiprepara yung mga tao. Pero yung ganyang utak, kayo lang ang tama, ay mali. Mali yun. Hindi pwedeng ganon. Pipilit ninyo yung gusto ninyo na wala ng karapatan yung tao. In the first place, ano ba yung pinaglalaban ng mga tao? Karapatan nila. And here you are, pipilit ninyo yung gusto ninyong paniwalaan ng tao. Kasi iba yung paniniwala ninyo, iba yung pananaw ninyo. You just ask the person, bakit sa tingin mo, hindi si BBM yun? Anong palagay mo kay Cynthia? Marami nagtanong, kay Cathy, marami nagtanong sa akin. Sabi ko, maganda. Maganda, may tsura. Between Migs and Cathy, ewan ko. Migs pa rin ako. Kay Migs pa rin ako. Excuse me. Mabibinat ako. Maisip ko lang yung mga yan. You know, kasi nakakainis na magbigay ng opinion. Bakit? Babanatan ninyo ng hihintayin ninyo na madinig ninyo yung gusto ninyong madinig. Pero pag hindi nyo nadinig, babanatan ninyo. Kaya uminit ang ulo ni Commander Metran, no, ni Bukay. Kasi, ganun, babanatan ninyo, kaganda-ganda ng paliwanag, malinis na malinis yung intensyon ng tao, bibirahin ninyo, putay, gago eh. Kaya nga, imbis na makakuha kayo ng kakampi, lalong magaganon yung tao. Sino ba may mali? Bakit kung nilabas nyo lahat yan, binilabas nyo unang video, nilabas yung authentication kasabay nun. Tas nilabas yung 4 na video. Yun na yun, walang lal, lahat, bagsak, ganyan. And then maliwanag. Hindi yung magtatawag kay bigla ng EDSA. Kagaguhan yun. Ba't ka pupunta sa EDSA? Bakit ako pupunta sa EDSA? Sir, sama ba kayo sa EDSA? Sir, dapat samahan nyo si JM doon. Ba't ko sasamahan si JM? May sariling pag-iisip si JM, may sarili akong pag-iisip. Pero wag na wag ninyong ipipilit sa akin yung gusto nyong gawin ko na pamunuan yan. Hindi ko pamumunuan yan. Tapos na ako ron. No? Ayan, pinapamunuan ko ang FGF. Mas may mangyayari pa. Kesa yung tatayo ka sa EDSA, ano gusto mangyari sa EDSA? Tapos nun bitbitin si Marcos palabas. Tarantado ba kayo? Bitbitin mo si Marcos palabas, ano gusto niyo? Civil War. Sigurado ba kayo sa ikikilos ng Armed Forces? Inaasahan ninyo nakakampi ang Armed Forces sa DDS matapos ninyong sabihin walang bayag ang Armed Forces? Matapos ninyong sabihin na mga bayaran na ang Armed Forces? Putaragis kayo. Sino kakampi sa inyo? Kasi nga, may kulang kayo sa karakter eh. May kulang kayo. Balasubas kayo eh. Yun yung yung mga DDS na wala sa hulog. Imbis na nakapokus kayo dun sa issues, hindi sa personality. Dinadaan nyo masyadong sa galit at wala ng rason. Kaya yun yung mali. Kaya nga kami ni Commander Bukay, nag-decide kami, wag na tayo sumali dito. Kasi sisirain ka lang, gagamitin ka lang. Gagamitin ka, pagkatapos nun na magamit ka, hahayaan ka nila. Tignan yung ginawa nyo kay JM. Pinagsalita nyo yung tao, nagdelikado yung buhay ng tao. Ngayon, pinatatayo ninyo sa EDSA na yan. Tapos, nasaan yung mga kasama? Nasaan kayo? Nasaan yung iba? Tapos pautik-utik yung ebidensya. Tapos, wag nyo kung tatakutin na pagka kunyaring nanalo kayo, yayariin nyo ko. Putragis kayo. Ano ito, takutan? Masahol pa kayo sa China. Kaya ako nagagalit. Masahol pa kayo sa China. Bully.
Ganun lang ba ang karakter ng Pilipino? Ganun na lang ba? Ayaw ko ng ganung klaseng Pilipino. No, hindi ganyan yung inabutan ko na mga Pilipino. Sa mga eskwelahan nga, yung sa eskwelahan ko noon, pagka-bully, minamala sa akin, pinagpaplanuhan ko, tinatraidor ko. Maling-mali ang mga banat kasi na ano eh. So, wala eh. And here you are, may government ka na palpak. Anyway, ang kulang sa inyo, dasal eh. Yun ang kulang. Kulang sa Pilipino, dasal. Imbis na parang ang saya-saya ninyo, mag-away-away tayo, parang ganun. Dasalan nyo na lang na wag sana tayong mapagera. Dasalan nyo na lang na hindi sana mamroblema ang mga Pilipino na harapin yung mga pagsubok na dadating. So, kunyari, kami, ang project namin, paano namin mabuhay ang magkaroon ng self-sufficiency ang bawat region. So, one region pilot, ganon yung konsepto, hindi ko nadidetalye dito. At di rin maintindihan ng iba, no? Mga sarado utak ng iba. So, toxic eh. So, ito yung region, kunyari, region 1, example lang, na siya yung naging project na una, and then, yung kita niya, ida-download ng region 1 sa region 2. Tapos nun, continuous. And then, expand na siya. No? From 1, magiging 2 pond. No? And then, siya nang bahala. No? Maandar na yan. Tapos nun, yung 2 na yon sa susunod na cycle, ida-download niya yung another 2 regions. So, 1, 2, 3, 4. And then, the same cycle. And then, magiging 8 na. And then, before you know it, in 1 year, kompleto na. Sa totoo lang, if mag-download lang ang... Dapat yan, trabaho yan ng Sa amin, I feel na we will be... If, kunyari, ang gera mangyari pa ng next year o 2027, by that time, we will be self-sufficient already. We will have our own stockpile ng mga pagkain. No? Meron kami mga live chicken, meron kami mga karne, mga manok nga, may isdaan kami, no? Sipin mo, isang pan, 3,000 ang laman, no? O kung 10 yung pan ng bawat isa, na bawat probinsya, 10, 3,000, 30,000 na isda na pwedeng anihin ng staggered as kailangan. And then may papasok sila sa sarili nilang And then, whatever income na makukuha nila, 1 packet o another packet, pwede silang bumili na sila magpondo ng bigas, ng palay, tatanim, 1 hektarya. Sila na rin ang bibili, for example. So, may agreed price na. Then, tuwa yung farmer kasi may magpapasaka na sa kanya, may magbibigay ng pera, no? Hindi tutubuan yung pera, and then, ibebenta para lang umandar yung farm niya. Isang cropping. So, aanihin and then, i-store na into storage, stainless steel type na storage systems na pwedeng gamitin din yung pera na inaani dun sa And tuloy-tuloy na yun. Maset up yung mga guerrilla logistical hubs, no? Tawag ko dun. Para kung kinakailangan umalis kayo sa inyong area at merong mga kalaban, ikot kayo, panik lang kayo, nandoon, malapit. Nandoon yung logistics ninyo, pagkain. And then, alis kayo doon, meron pa doon sa kabila. Alis kayo dyan, meron pa doon sa kabila. 82 provinces, 81 provinces, no? Sa totoo lang kayo, DILG, tsaka DA, no? Trabaho niya yan eh. Anong ginagawa ninyong preparasyon para sa para sa gera? Dapat hindi magutom ang taong bayan. Dapat kayo ang naghahanda niyan. Tingnan nyo yung mathematics,
tignan natin. Ilang probinsya? 81. Multiply mo ng 40,000 na kamo. O sige, gawin na natin 50. 50,000. Oh, equals. O 4 million, lahat ng probinsya, isang bagsak, meron na sana lahat. No? Sabay-sabay. Nandyan naman yung opisina ninyo, regional, nandyan yung mga mayor, mga gobernor, di ba? Isang bagsak 4 million. Itong grabe kayo magnakaw, dami-dami yung ninanakaw. Tapos nagbabadya yung gera, walang nakahandang pagkain ng mga Pilipino. 4 million. Tatandaan niyo yung kay Joseph sa Biblia, no? 7 taon na magandang ani. Nag-imbak sila para sa 7 taon. Nung sumunod, drought, walang makain. Lahat ng nakapaligid doon pumunta sa Egypt at may pagkain. Yun yung dapat ginagawa ng gobyerno. Imagine it will only cost the government 4 million, thereabouts, 4 million, para lahat ng probinsya magkaroon na ng sariling isda-isdaan, and then somebody manages it, and then or a concerned group will manage it, NGO, whatever. Tapos nun from there, magiging pangalawa, pangatlo, pangapat, hanggang 10 tangke. And then eventually, yung probinsya, iniisip na niya yung mga municipalities, bawat isa magkaroon din. So, ang dami nun. Kung lahat ng municipalities meron, ilan yun? 16,000. Oh. Pero ang initial gastos lang, 4 million eh. Ay. Total munisipyo. Total municipalities. Kaya ang panay kasi pag nanakaw ang iniisip ng mga politiko panay eleksyon na, 2025 na eleksyon ang iniisip, panay alyansa. Pero ayan na nga yung, kita niya yung China, banggaan na naman. Dadating yung araw, magkakaputukan yan and then what? O kaya yung mga kaalyado natin, puputukan, magkakagera-gera sila, damay tayo. O paano na? Kaya nga ang FGF ang pag-asa ninyo. Kami nga tuwan-tuwa kasi nung meeting, ang concern namin, kompleto na ba yung mga commander ninyo? Kompleto. Iba, kulang pa. Mabagal doon sa ibang area. Pero yung ibang area, lalaban na. Hinintay na lang yung mga gamit ba. 4 yung source ng armas Isa is yung bumili kayo on your own, LTOP nyo, legal ba? Mag-LTOP kayo, pumasa kayo sa mga requirement, and then pagka kung level 1, level 2, level 3, level 4, depende. Doon kayo, bumili kayo, and then meron na kayo. Kung hindi nyo kaya, may kutsilyo, pagka nagkagera, saksakin mo yung kalaban, meron ka ng barel. Pangatlo, kung makapag-tie up tayo sa armed forces, ngayon wala tayong tulong galing sa armed forces, wala. No? So, ano ba naman yung mag-preposition, kunyari ng mga gamit, ng mga barel, o kaya ng mga bala, dun sa mga specific na kampo, kaso pagka nagbombahan, niyari yung kampo, di ba? So I would suggest sa mga ibang lugar na safe, no? Mga mayroon babantayan, mga civilian kasi rin Kaya nga Or yung ika-4 na source, yung galing sa ating mga allies. Doon ako mas nagde-depend. So yung mga nakikinig sa atin na nagmo-monitor na mga na mga allies natin, ayun, yun yung inaasahan ko. Kaya sinabi ko doon sa meeting maghanda ng mga drop zone, helicopter, depende doon sa bigat nung dadalhin o kaya sling load operation, so kaya yung low pass na extraction ng low pass ng C-130, paparachute yung bubukas yung puwet, tapos nun lalabas yung parachute, nandyan na yung crate ng mga gamit. Sanay na Amerikano ron, kaya walang kaso. So pwede naman mag-usap yung mga allies natin kung yung sa akin, pagka nag-declare ng state of war, kunyari ngayon, gera na ngayon, bukas, deliver. Yung ganun yung aking gagawing coordination sa mga counterpart.
Pero yun nga ang ating balita, yun lang ang aking kukwento. Ang ano doon, gulat nga ako, 400, ang lakas na 400, pero sige, gawin nating 1M. Kasi pagka pumutok yan, automatic yan, 4M, times 4 yan. 4M tayo. Ang nasa mindset ko na orderin na mga gamit, nasa 2 million no? 2 million. So wala namang mawala Pagka walang gera, walang shipment, safe ang country. Safe pa rin yung ano. Pero right now, the armed forces is, I believe na should be happy, no? The armed forces and the PNP should be happy because we are out here, we are not hiding anything, and we are consistently saying na we are neutral, and we will not topple down the government. It's not our job. Our job is to protect our families, no? And in so doing, yung gagawin namin pagdepensa sa pamilya, natutulungan yung armed forces tsaka yung PNP. Isa kung lang bagsak dyan, magpadala yung kalaban ng 1 milyon ubos yung ating ang armed forces natin Pero kung nandyan ang FGF at meron kuming 2 milyon o 4 na milyon at bara-barangay meron, ay mauubos ang kalaban. So to promise, mauubos ang kalaban. Kasi ang sinasabi ko sa grupo, ang gusto kong kill ratio 1:10. Isang FGF, 10 ang kalaban. If you do that, 1 rank higher kayo. No? Validated yon na nakasampu ka na kalaban, 1 rank higher kayo. So, yun yung akin. Hindi tayo dapat papasindak sa mga matapang lang yan, kunwari lang yan Pero tignan natin kung ano itatapang yan. Bring them in. Sige, padala kayo ng padala. So kami nagpaparami lang ngayon. Yun yung good news, no? Pag China, magdalawang isip kayo, no? Kaya ako sinasabi, binablog ko, hopefully madinig nyo, China, ayaw namin ng gera. Pero kayo yung pumipilit Ngayon kung kayo nag-aambisyon na pumasok dito sa Pilipinas, uubusin namin kayo. No? May 400,000 na kami. Kabahan kayo doon. Sa Korea, 1,000 lang na Pilipino lumaban, tinapatan ang 40,000 sa inyo. 1,000 sa amin, 40,000 sa inyo. Ang nangyari yata sa inyo noon at that time, if I remember right, 9,000 o 12,000 casualties. Sa amin, ang casualties, 12 yata lang. So, isipin nyo yun. 400,000 kami. Tatapatan namin kayo. Isipin mo, 1:40. Kaya kung 400,000 kami, times 4, 160 million ninyo. Padala nyo dito. Uubusin namin kayo talaga. Kala ninyo, ganun-ganun lang ang gera. Kala ninyo, ganun-ganun lang ang Pilipino. Subukan ninyo kami. Kung mga ibang Pilipino ay nakuha nyo na sa mga narrative ninyo, no? Ang FGF hindi. Yayariin namin kayo. Yayariin namin kayo. Kaya lalabang kami, no? Makakuha man kami ng armas. Tsaka bala, ang nirequest ko, 1,000 rounds kada isang baril. Isipin mo yung lahat yun, ipasok niya. May fire discipline. O, isipin mo, isa kahit 100 lang no, 100 lang makatay niya, isipin mo yun. Ang dami naming mayayari na kalaban. Hopefully, ayaw namin ng ganon na mangyari. Kaya kayo dyan sa gobyerno, mga politiko, pag-usapan nyo. Kayong sa Senado tsaka sa Congress, hanggang ngayon, hihintay ko supplemental budget ng AFP. Supplemental budget, August po lang. Ano ba naman habulan ninyo ng kunyaring 500 billion ang armed forces? And then yung next year, siguraduhin nyo, yung budget ng armed forces, 1 trillion or 20% of the budget for next year. Yung budget for next year, kung 6 trillion, dapat ang budget ng armed forces, no? 1.2 trillion. So, it's either 1 million or 20% of the annual budget, whichever is higher. Nananakaw lang yung pera. Tapos gagawin ninyo, yung armed forces, mukhang kawawa, tapos nun hindi makaporma, titipirin ninyo.
Kaya I'm sure na the AFP is very, very, very glad na nandiyan kami. No? Nandiyan kami para tumulong. At yung mga politika, ang advice ko lang sa armed forces, huwag kayong maghihiwalay. Huwag kayong... PNP, AFP, intact lang kayo. Tsaka huwag kayong mag-break na... Huwag kayong... Mahati kayo, civil war tayo. Kami makakalaban. No? Kasi magre-referee kami. Ayaw namin magpatayan ng tayong kapwa Pilipino. Wala yun eh. Ang kalaban isa, dayuhan. Kung sino man yun. Yun ang kalaban. Dapat ang isipin natin, Pilipinas. Bangayan tayo ng bangayan eh. Hindi na tayo no. Hindi nga kayo makasigaw ng isa eh. Sabi na nga, drug test na lang eh. Kung ano-ano pa eh. Drug test na lang. Ang pag-usapan ninyo, mga vlogger, pag-usapan ninyo kung saan magpapadrug test. Sino yung accredited na magpapadrug test? Kung siya, sino ba sasagot ng drug test? Kanya-kanya ba? Paano mapagkakatiwalaan yung kanya-kanyang sagot ng drug test? Kung isa yung may accredited at tapos magre-raise ang taong bayan, okay, papasagot sa PhilHealth o sa PAGCOR o sa AMPA, sa PCSO, yung drug test na yan o sa BDM, linawin, pag-usapan, hindi yung ganyan. Ngayon, kung ang sasagot talaga taong bayan na lang sasagot, no? 15,000 ang isa na drug test, 15,500 yata, hair follicle. Isa. Kung kunyaring, kontento na kayo sa isa lang, na isang entity lang, ang kakusapin, paano kung bayaran siya? Dapat nga sana mas marami. 3 nga sana Para positive ka sa 3, yari ka. Positive ka sa 2, yari ka. Positive ka sa 1, ulit ka. Positive ka sa 1, negative ka sa 2, ulit ka. And then, gwardyado ka na. Yung atin, hindi, ano ba naman pag-usapan? Anong bangko ang tatanggap ng contribution ng tao? Kung sasagutin ng tao yan, saan magpapadrug test? Hindi, kanya-kanya Kaya wala mangyayari sa bansa natin. No, wala mangyayari. Kaya kami, tama na lang yung ginagawa namin. Happy na kami. 400,000 kami. Pero hindi kami sasali sa EDSA. Hindi kami sasali. Sayang lang yung puwersa namin. We will have our time. Pagka pumutok yung gera na yan, that will be our time. Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan. At yung mga tumatawa sa amin ngayon, mag-ingat kayo. Good luck na lang sa inyo. Hindi pwede kasi yung papairalin ninyo yung gusto ninyo na style. Hindi pwede. Kung ano-ano pa sasabihin nyo. Kukwestiyonin pa yung pagkatao ko. Gago kayo. What gives you the right na questionin yung pagkatao ko? As if lumaban ba kayo para sa bayan natin? Ilang beses kayo muntik mamatay? Yung ganun ba? Tapos gaganyanin ninyo yung tao? Hihingin nyo yung opinion ng tao? Nagbibigay opinion? Yun ang problema sa inyo. Kayo lang ang tama. Hindi pwedeng magbigay ng opinion ang kapwa ninyong Pilipino. Ang ating demokrasya, tinatanong ang bawat isa kung sinong gusto niyang iboto. Hindi niyo pwedeng ipilit na Duterte ang gusto at si Marcos ang gusto ng tao ayaw. Gusto niyo, Duterte rin siya. At kayong mga Marcos, hindi pwedeng ipilit ninyo yung Marcos, respetuhin nyo rin yung gusto Duterte. Ang nangyayari sa atin, nag-aaway-away. Wala kasi kayong respetuhan kung ano yung opinion ng bawat isa. Kaya tayo ganyan. And it will take a war to correct everything. It will take a war to correct everything. Reboot, reset, no? Yun ang solusyon ng langit. Huwag sanang mangyari, pero ganun ang langit. Ibang klase magbagsak ng solusyon ang langit para korekin. Sodom and Gomorrah. Pucha, isang bagsak. Pucha na. Yari lahat. The Great Flood ng Noah. Bungko na. Yari lahat, di ba? Israel.
Pagkatapos ng 400 years na niya, tapos noon, nag-wander sila sa desert, 40 years, hanggang sa maubos yung mga, ang papasok na lang sa Holy Land, yung matitira. Inubos yung generation. Paano yung mawalang niya kayo, pinaghirapan na nga kayo, walang niya kayo, niliberate kayo, tapos sasamba kayo ng ibang Diyos. Gago pala kayo, yung ganon ang dating, tao talaga. Kaya nga, iko-correct ng Diyos ang mundo natin. Uy, madadamay ang Pilipinas doon, makokorek. No, makokorek. Kaya yung mga iyak-iyak na corruption, yung mga ganyan, droga, lahat yan. Makokorek lahat yan. Hintayin nyo lang, magdasal na lang kayo na sana wag magkadamay-damay, iba mababait, madadamay, etc. dahil sa kagaguhan. Alam niyo ba itong bansa natin, nagbabadyang maging narco-state tayo. Pwede tayong maging narco-state. Nagdedelikado na tayo maging narco-state. No? Ang umiiral, drug money. No? Bayad dito, bayad doon, etc. Nalalagay nila yung gusto nila mangyari. At saka meron pang gumagalaw na in-check din, kumikilos para malagay nila yung mga gusto nila mapwesto. So, dahil sa kagagawa ng ibang Pilipino, pwede tayo maging narco-state. You think about that. And everybody so busy na tending to his little kingdom, his work, his earnings, yung kanyang nakakulimbat. Buti na lang maraming mga retirado na nagsilbi sa bayan, yung ating mga commander at yung ating mga volunteer. Buti na lang nandyan yung Filipino Guerrilla Forces. Because meron tatayo para sa inyo. Na bagamat tawanan ninyo, gaya nung ginawang pagtawa kay Moses, tarantadon to, bakit ka nagtatayo ng barko dyan sa gitna ng bundok, sa tuktok ng bundok, dyan ka gumawa? 100 taon mo ginagawa yung barko. Tarantado, tanga. Wala, bopol. Ganyan na nadidinig namin. Ganyan. And then, nung nagkabaha, papasukin mo ako sa barko. Inan nyo. Nek-nek nyo, di ba? So, tatayo kami, mag-ano kami na sarili naman pagkain. And then, pagka nagkagulo, pingin pagkain, inan nyo. Tatawa-tawa kayo, gago. And authorized na hindi bigyan. Kasi, cleansing Cleansing ang mangyayari. Kaya nga, ako, na-accept ko na yun na hindi lahat masasave Hindi lahat At saka there's no one can fight the will of God na kung kukunin ka, kunin ka. Kung bubuhayin ka, buhayin ka. Kung gustong husgahan ka, husgahan ka. So, by this time, dapat kayo, ready na kayo sa mga pangyayari, no? Ready na kayo. War can break out anytime. And we do not know what I am sure of, it's gonna be a world na magulong-magulo because yung sabi nga, wars and rumors of wars, plagues, pestilence, parami ng parami. So, magulong-magulo yung mundo at maraming rally kasi kingdoms will rise, for nations will rise against nations. So, yun yung country against country. And kingdoms against kingdoms. So, mga ethnic groups o yung mga iba-ibang belief, no? Mag-aaway-away within the country. Yun, marami nangyayari ngayon. Yung frequency at saka yung intensity palaki ng palaki. Pagrabe ng pagrabe. Kasi just like in a labor pain, no, birth pain, just right at the doorstep na pagka manganak na, no. Hindi na mapakali hanggang sa mag-break yung water bag and then ayan na, anak na. So, pagpasok ng Antichrist, siya yung magiging solusyon because ang ganda ng dating niya Ang ganda ng dating niya. Magulo yung mundo. He will bring about peace and order. No? Yung white horse na rider ng white horse na may bow at may crown.
para lumabas yung Antichrist, kinakailangan nakaset up yung mundo na ganun magulo talaga. So isipin nyo, doon tayo papunta ngayon. At merong peacetime, and then biglang somebody will take advantage. Kung duduktong ninyo na the restrainer is taken away, ang interpretation ng mga Bible scholars kasi doon, magra-rapture. Ang sa akin, hindi ako naniniwala na magra-rapture right away. Kasi iba si God na may drama effect no? Tsaka, what right have you? Ang ganun na lang ba kahina yung intel ng langit? Basta ikaw, pwede ka, rapture ka na. Punta ka na doon. Once upon a time, hindi ka man lang nagkasala, hindi napanood ng langit yon, then pasok ka na. Kaya nga yung sinasabing there will be a great apostasy, yung pagbabaliktad, no? Kasi sisisihin ng tao. Kasi lahat ng tao, ina-expect rapture. And then hindi mangyari, and then biglang nagkagulo-gulo, nagkahirap-hirap. Kaya nga, imbis na yung Catholic Church ang mararapture, sa tingin ko, ako lang naman yun, mali ako siguro kung ano. At tingin ko, ang mawawala is yung restrainer nga, no? Yung restrainer, sentido common. Sino ba nagre-restrain ngayon sa gulo? Sa buong mundo? It's US. USA. No, US. Kaya nga hanggang doon sa Revelation, wala yung US Ba't nang wala doon ang US? Wala siya. So, nasa Antichrist, siya yung Antichrist. Hindi Revival of the Roman Empire nga yung Antichrist Coming from Europe So, ano yung US? So, ang tingin ko, matitake out ang Amerika. Because all this while, ang nagko-control sa yung mga rogue na nations, ay Amerika. Takot sila sa Amerika O China nga, takot sa Amerika Kino-contain siya Marunong Amerika with all these alliances, etc. Ganun din sa NATO, daming galit sa NATO. Kasi yung ginagawa sa yung bangayan with Russia, no? Pero yun yung punto. When something happens to US, all these countries that are strong enough, who are willing and wanting to challenge the US, wala na siyang kinakatakutan. Tinake out. So, paano mawala US? Pwedeng mawala yung US sa sarili niya civil war. Di natin alam. If the elections will turn out na all right, di natin alam kung magkakaroon ng isang malaking sakuna sa US or isang preemptive strike ang gagawin sa iyo. Di natin alam. So, hintayin nyo. Pero be ready, mga kababayan. Be ready. Na the moment mangyari kasi lahat yan, it will be very quick. Tuloy-tuloy na yon, no? Tuloy-tuloy. And kaya nga sinasabi ko magmatikas challenge kayo at ang FGF nga paprojectin na namin yung how we will sustain ourselves through the turbulent years, no? So, we're able to sustain ourselves and our families. So, kung habang hindi pa nangyayaring gera, okay lang. Lumalakas. Gumaganda. Pero we're out of time Dapat nung pa Kaya nga sabi nga, DLG, dapat yan ang trabaho ninyo. Kayo may pera Kayo may pera sa gobyerno. Sipin mo, 50,000 lang per province. That's only 4 million. Magkano budget ng DILG? Magkano budget ng DA? Agriculture. Bipar lang naman yung katapat dyan. Mga similya na isda, bigay nyo na lang, etc. Diba? DOST, paano yung paggawa ng mga round type na cemented fish pond? 4 feet by, kunyari, 10 square meters, 9 by 9, mga ganun ba? Basta ang capacity, kunyari, mga 3,000 na fingerlings. So, ganun na, mga aerator, everything. Imagine kung, kunyari, dinownload nyo na lang, kung walang pera masyado, pagkain, ibagsak na lang pagkain na. And then, technician, punta-punta. And then, yung maibebenta, go for a second pan, then a third pan, then a fourth pan, hanggang 10 pan na. And then, may probinsya na, and then down, nyo na, pababa na kayo, by munisipyo na. And then, by barangay na. O, di ready sana ng tao. Yun yung Kaya nga,
Meanwhile, eleksyon ang pinag-usapan, bangayan sa politika, kaya kami na lang ang gagawa. Okay? So hanggang doon na lang ako. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone. God bless the Filipino people. Okay? Bye-bye.